Isipin mo na ikaw ay isang batang babae, iniwan ang lahat ng pamilyar at pumasok sa isang bagong mundo. Isang lungsod na hindi mo sinilangan, hindi mo kailanman nakilala, ngunit isang lugar kung saan maaari mong isulat muli ang kwento ng iyong buhay. Isang lungsod na may mga makalumang kalye, mga pader na puno ng mga lihim, mga pintuan na nagbubukas sa isang malabo, ngunit puno ng pag-asang hinaharap. Ngunit sa gitna ng isang bagong mundong puno ng kulay, malalampasan mo kaya ang mga hamon, ang mga pasakit upang mahanap muli ang iyong sarili. Yan ang kwento ko, si Maria. Isang babaeng lumabas sa mundo, hindi para maghanap ng kung ano, kundi para hanapin muli ang sarili matapos ang mga pagkakamali sa nakaraan. Yan ang paglalakbay na hindi ko malilimutan at nais kong ibahagi sa inyo. Sa mga nakaranas na o kasalukuyang naghahanap ng bagong pagkakataon, isang pagbabago sa buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga paglalakbay, sa mga taong nakilala, kundi pati na rin sa malalalim na damdamin sa puso, sa mahahalagang desisyon at sa isang pag-ibig na nagdaan. Halika't samahan ninyo ako sa paglalakbay upang hanapin muli ang aking sarili, kung saan ang bawat hakbang ay isang desisyon at bawat liko ay isang bagong pagkakataon. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang aking kwento at sana, dito, ay makita ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili. Ako si Maria Solis, ang kaisa-isang anak sa aking pamilya. Ang aking ama ay isang matagumpay na tao, ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa Maynila. Ang aming pamilya ay nakatira sa isang malaking mansyon, kung saan lahat ng bagay ay nagpapakita ng karangyaan. Mula sa mamahaling kasangkapan hanggang sa mga sikat na nalikhang sining na nakasabit sa dingding. Ang buhay ko ay tila perpekto, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, palagi kong nararamdaman na may kulang. Nasa akin na ang lahat ng maaaring pangarapin ng isang babae. Kagandahan, talino at isang magandang kinabukasan. Ngunit isang bagay ang palaging kulang sa akin, at iyon ay pag-ibig. Kahit na pinaliligiran ng pagmamahal ng aking mga magulang, hindi ko pa rin mahanap ang isang taong magpapatibok ng mabilis sa aking puso. Isang taong magpaparamdam sa akin na tunay na minamahal at pinahahalagahan. Ang pag-ibig ang tanging bagay na hindi ko mahanap sa aking buhay. Mula pagkabata, mayroon akong isang matalik na kaibigan, si Elena Mercado. Siya ang anak ng aming kasambahay. Si Elena ay nakatira sa isang maliit na silid sa likod ng aming bahay, na dating bodega. Kahit na hindi siya kasing angat ko sa buhay, kami ay laging matalik na magkaibigan, magkasamang nagbabahagi ng lahat ng saya at lungkot sa buhay. Si Elena ang nag-iisang taong lubos kong pinagkakatiwalaan at itinuturing ko siyang parang kapatid na babae. Lumaki kaming magkasama. Tinuruan ko siyang mag-make-up, isinama ko siyang mamili, at madalas kong ibinabahagi sa kanya ang aking mga sikreto. Kahit na magkaiba ang aming kalagayan, naniniwala ako na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi tumitingin sa yaman o hirap. At lagi kong sinasabi kay Elena, magkaibigan tayo, walang makapaghihiwalay sa pagkakaibigang ito. Ngunit sa mata ni Elena, ang pagkakaibigan namin ay hindi kailanman naging ganoon kasimple. Maaaring hindi ko napansin, ngunit sa puso ni Elena, ang sakit ay unti-unting lumalaki. At ang mga damdaming kanyang itinatago ay unti-unting nagiging mas matindi. Mahal niya ako sa paraang hindi ko kailanman maiintindihan. At ang damdaming iyon ay matagal nang nag-aalab sa kanya. Wala pa rin akong kamalay-malay dahil sa aking mundo naniniwala ako na si Elena ay palaging magiging aking pinakamatalik na kaibigan, ang taong maaari kong ibahagi ang lahat, mula sa pinakasimpleng kasiyahan hanggang sa pinakamalaking pangarap para sa hinaharap. Ngunit magbabago ang lahat nang dumating ang isang lalaki na ginawang mas komplikado at mahirap ang lahat kaysa dati. Ang mga araw ko sa kolehiyo ay lumipas ng pamilyar. Araw-araw, kasama ko si Elena papasok, sabay kaming nanananghalian at tulad ng dati, wala akong kamalay-malay na may isang bagay na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Hanggang isang hapon habang nakatayo ako sa campus, naghihintay sa driver na sunduin ako, nagsimulang magbago ang lahat. Puno ang campus noong araw na iyon ng mga estudyanteng nakikilahok sa mga gawaing pampalakasan, malalakas na sigawan ang umaalingaw-ngaw sa paligid, ang tunog ng pagtalbog ng bola ng basketball, ang tawanan ng mga magkakaibigan.
Nakatayo ako roon, pinagmamasdan ang lahat sa paligid ng hindi gaanong nakatuon ng isip. Sa kabila ng lahat, hindi naman ako isang taong mahilig sa sports tulad ng maraming iba pang estudyante sa paaralan. Ang isip ko ay nakatuon lamang sa mga paparating na plano, sa mga plano sa pag-aaral at sa mga pangarap na palagi kong pinanghahawakan. Bigla, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa likuran ko na ikinagulat ko. Hindi ako nakakilos, isang bola ng basketball ang mabilis na lumipad patungo sa akin. Sa sandaling iyon, napapikit na lamang ako, nararamdaman ang hangin mula sa bola na papalapit sa akin. Ngunit bigla, isang malakas na kamay ang umabot at sinalo ang bola sa isang iglap. Iminulat ko ang aking mga mata, ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Sa harap ko ay isang matangkad na lalaki, maskulado, na may kayumangging balat, butil-butil ang pawis sa noo at mga matang nagniningning na parang bituin. "Okay ka lang ba?" Tanong niya sa akin, malalim ang boses ngunit napakabanayad at maalalahanin. Tila huminto ang buong mundo sa paligid sa sandaling iyon. Tulala akong nakatingin sa kanya, hindi makapagsalita. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang mga mata. Isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan mula sa ibang mga lalaki. "Salamat, ayos lang ako." Sagot ko, medyo nanginginig ang boses. Ngumiti siya, ang ngiting iyon ay puno ng kumpiyansa ngunit mayroon ding bahid ng kabaitan at pagiging kaaya-aya. "Ako si Rafael Reyes, kapitan ng basketball team ng paaralang ito. Ikaw?" Medyo nahiya ako, sinusubukang bawiin ang aking kahinahunan. "Ako si Maria Solis. Salamat kung hindi dahil sa iyo, malamang natamaan na ako ng bola." Mahina siyang tumawa, na para bang walang gaanong kahalagahan iyon. "Walang anuman, mukhang madalas kang mapunta sa mga ganitong sitwasyon." Ang sinabi niya ay medyo nagpataka sa akin. Paano niya nalaman yon? Gayunpaman, hindi ko na tinanong at nginitian ko na lang siya. Pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala, kahit na ito ang unang beses na nakita ko siya. Sa mga sumunod na panahon, hindi ko mapigilang isipin si Rafael. Sa tuwing makikita ko siya, kahit isang sulyap lang sa pasilyo o isang simpleng tanong kapag nagkikita kami sa kantin, bumibilis ang tibok ng puso ko. Mayroong isang bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag, isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan dati. Si Elena, ang aking matalik na kaibigan, ay tila napansin ang pagbabago sa akin. "Anong nangyayari sa iyo, Maria?" Tanong niya sa akin isang araw habang magkasama kami sa kwarto, naghahanda para sa nalalapit na pagsusulit. "Para kang may itinatago na hindi mo sinasabi sa akin." Sinubukan kong manatiling kalmado, ngunit hindi ko na maitago. "May isang lalaki na nagngangalang Rafael. Kilala mo ba siya? Ang kapitan ng basketball team ng paaralan. Nakilala ko siya minsan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing naiisip ko siya, bumibilis ang tibok ng puso ko." Tinitigan ako ni Elena. Ang kanyang mga mata ay may bahagyang kislap na hindi ko maintindihan. "Naiintindihan ko. Gusto mo siya, hindi ba?" Namula ako, hindi makatingin sa mga mata ni Elena. "Siguro, pero hindi ko alam kung pareho ang nararamdaman niya para sa akin." Bahagyang ngumiti si Elena, ngunit may kaunting pilit sa ngiting iyon. "Karapat-dapat kang maging masaya, Maria. Kung pinasasaya ka niya, sundin mo ang puso mo." Hindi ko napansin na ang mga salitang iyon ni Elena ay hindi lubos na nagmula sa katapatan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita ang tingin ni Elena nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Isang tingin na puno ng inggit at sakit na sinubukan niyang itago. Mahal niya ako, ngunit wala akong kamalay-malay. Sa aking mga mata, si Elena ay mananatiling matalik kong kaibigan, isang mahalagang bahagi ng aking buhay na hindi ko kayang mawala. Noong araw na iyon, nagkaroon kami ni Rafael ng mahabang pag-uusap pagkatapos ng klase. Inanyayahan niya akong magkape at agad akong pumayag. Magkatabi kaming umupo sa isang maliit na coffee shop malapit sa paaralan, kung saan tahimik at mainit ang dilaw na ilaw. Ikinuwento sa akin ni Rafael ang tungkol sa kanyang buhay, sa mga paghihirap na kanyang nalampasan upang manatili sa posisyon ng kapitan ng basketball team, tungkol sa kanyang pamilya at sa mga inaasahan ng kanyang mga magulang sa kanya. "Palaging gusto ng mga magulang ko na ako ang magmana ng kumpanya ng aming pamilya," sabi ni Rafael. "Ngunit gusto ko ng sarili kong buhay, isang buhay na talagang gusto ko."
Mahal ko ang basketball, mahal ko ang may ang mga sandali ng paglalaro sa court. Ngunit hindi lahat ay nakakaintindi niyan. Pinakinggan ko siya ng may pag-unawa. Naiintindihan ko. Minsan, nakikita ka lang ng ibang tao bilang anino nila, hindi bilang ikaw mismo. Ngumiti si Rafael at naging mas malambot ang kanyang mga mata. Ikaw lang yata ang nakakaintindi sa akin. Masaya akong nagkakilala tayo. Sa gitna ng tahimik na lugar na iyon, naramdaman ko ang isang espesyal na koneksyon sa pagitan namin. Si Rafael ay hindi lamang isang gwapong lalaki, kundi isang taong mapagkakatiwalaan ko. Isang taong maaari kong ibahagi ang lahat ng walang takot na husgahan. Naramdaman ko ang kanyang katapatan at nagsimulang mas mahulog ang aking puso sa kanya. Sa gabing iyon din, napagtanto ko na nahulog ako sa isang bitag na hindi ko namamalayan. Ang aking mga damdamin ay lalong lumalalim, ngunit hindi ko alam na may ibang tao, isang taong laging nasa likuran, na tahimik na nagmamasid at naiinggit sa bawat hakbang ko. Iyon ay si Elena. Kinabukasan pumasok ako sa paaralan na puno ng mga iniisip tungkol kay Rafael. Sa tuwing naiisip ko siya, nagagalak ang aking puso. Patuloy kaming nag-usap ng mas madalas, naglaan ng mas maraming oras para sa isa't isa. Sa isang banda, nakaramdam ako ng kapanatagan sa bawat pag-uusap, ngunit hindi ko rin maiwasang mag-alala. Masyado ba akong mabilis na umibig sa isang taong kakakilala ko pa lang? Ang koneksyon ba na nararamdaman ko ay talagang malalim o isang paunang pagkaakit lamang? Ngunit may isang bagay na hindi ko maikakaila. Naramdaman kong payapa ako kapag kasama ko siya. Ang mga alalahanin, ang mga pagsubok sa buhay ay tila naglalaho kapag kami ay magkasama. Mayroong espesyal na paraan si Rafael para iparamdam sa akin na espesyal ako, na para bang ako lang ang nag-iisa sa kanyang mga mata. Madalas kaming magkita pagkatapos ng klase, minsan ay nakaupo lang kami sa isang coffee shop o naglalakad sa paligid ng campus. Sa tuwing ngumingiti siya, pakiramdam ko ay nagliliwanag ang buong mundo ko. Siya ay hindi lamang ang taong mahal ko, kundi pati na rin ang kaibigan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ang lahat ng magagandang bagay ay maaaring mapanganib ng mga hindi inaasahang kadiliman. Isang gabi, habang kami ni Rafael ay nakaupo sa isang tahimik na parke, madilim ang kalangitan at kumikinang ang mga bituin, naramdaman ko ang isang pagbabago. Si Rafael ay hindi tulad ng dati. Mayroong kakaiba sa kanyang mga kwento, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang paraan. Maria, nag-aalangan siya, bumaba ang kanyang boses, iba sa mga nakaraang pagkakataon. May kailangan akong sabihin sa iyo. Lumingon ako sa kanya, nakaramdam ng isang malabong pag-aalala sa aking puso. Ano yon, Rafael? Humugot siya ng malalim na hininga at pagkatapos ay yumuko. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin para maintindihan mo. Pinapahalagahan kita, Maria. Ngunit hindi ko na kayang itago ito sa iyo. Meron akong kaibigan, isang taong napakahalaga sa akin. Pinahirapan niya ang buhay ko. Pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi maaari. Paanong nangyari iyon? Mahal ako ni Rafael, hindi ba? Or lahat ba ito ay isang biro lang? Isang bahagi sa akin ay ayaw maniwala sa sinabi niya, ngunit hindi ko rin maiwasang makaramdam ng pagkabahala na bumabalot sa aking puso. Sino siya? Tanong ko, sinusubukang panatilihing hindi nanginginig ang aking boses. Nag-atubili si Rafael sandali bago huminga ng malalim. Si Elena. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Elena. Ang matalik kong kaibigan, ang taong laging nasa tabi ko sa lahat ng mga taon, ang taong itinuturing kong kapatid. Siya, mahal si Rafael? At paano nangyari iyon? Ano ang sinasabi mo? Pautal-utal kong sabi, hindi mapigilan ang pagkabigla. Si Elena ay kaibigan ko, matalik kong kaibigan. Paano niya nagawa sa akin ito? Tumingin sa akin si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi ko pa nakita. Paumanhin, Maria, hindi ko talaga gustong saktan ka, ngunit sinabi sa akin ni Elena na matagal na niya akong mahal at hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Hindi ko alam ang gagawin, kung ano ang sasabihin.
Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo sa paligid ko. Ang magagandang pangarap na binuo ko kasama si Rafael ay biglang naglaho. Si Elena, ang taong itinuring kong bahagi ng pamilya, ang taong ibinahagi ko ang lahat ng sikreto at damdamin, ay mahal si Rafael at ngayon nasa gitna ako ng isang sitwasyon na hindi ko kailanman inakala. Ang pakiramdam ng pagkabigo at sakit ay bumuhos sa akin na parang malakas na alon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Bakit mo hinayaan na umabot sa ganito? Hindi ko mapigilan ng galit, ngunit puno rin ng pagkalito ang aking puso. Paano ko haharapin si Elena? Ano ang sasabihin niya kapag nalaman niyang alam ko na ang lahat? Yumuko si Rafael, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin, ayokong saktan ka, ngunit hindi ko rin kayang tanggihan si Elena. Matagal ko na siyang kaibigan at ayokong saktan siya. Nanahimik ako, hindi alam ang gagawin. Naging napakakomplikado ng lahat. Habang nakaupo ako roon, walang maisip na salita na sabihin kay Rafael. Naramdaman ko ang sakit mula sa kaibuturan ng aking puso. Ito ay hindi lamang dahil kay Rafael, kundi dahil din kay Elena. Bakit hindi niya masabi sa akin ang totoo? Bakit kailangan niya nga niyang magtago para ako ang mapunta sa gitna ng dalawang taong mahal ko? Lumipas ang mahabang katahimikan at tumayo si Rafael, yumuko at muling humingi ng paumanhin sa akin. Alam kong kailangan mo ng oras. Hindi kita pipiliting gumawa ng kahit ano ngayon. Ngunit, lagi akong nandito, Maria. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa sa parke. Tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Pakiramdam ko ay naligaw ako sa isang bangungot na hindi ko magisingan. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ang nararamdaman ko para kay Elena ngayon ay napakakomplikado. Siya ang matalik kong kaibigan, ang taong itinuring kong kapatid. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa relasyong iyon. Hindi ko matanggap na mahal niya si Rafael. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit niya ito itinago sa akin. Ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa aking isipan buong gabi. Kinabukasan, nagpasya akong makipagkita kay Elena. Kailangan ko siyang harapin, tanungin siya ng totoo. Hindi maaaring hayaan na lang na lumipas ang lahat ng walang kasagutan. Nakaupo siya sa sulok ng coffee shop malapit sa paaralanan, kung saan kami madalas magkita. Nang makita niya akong pumasok, dali-dali siyang tumayo, medyo tensyonado ang kanyang mukha, ngunit sinubukan pa ring ngumiti sa akin. Maria, nandito ka? Tanong niya, medyo kakaiba ang boses. Wala akong sinabi, lumapit lang ako at umupo sa tapat niya. Sa aking kalooban, napakarami kong tanong, ngunit saan ako magsisimula? Elena, anong nangyayari sa inyo ni Rafael? Natigilan siya, biglang nagulat ang kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng pagtatago. Narinig mo na pala? Tumango ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago ang lahat? Yumuko si Elena, hindi makatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Gusto ko lang maging masaya ka. Kung sinabi ko, alam kong masasaktan ka. Hindi kita gustong mawala, Maria. Pero hindi ko rin mapigilang mahalin si Rafael. Pakiramdam ko ay napunit ang puso ko. Isang bahagi sa akin ay nauunawaan ng damdamin ni Elena, ngunit ang kabilang bahagi ay hindi matanggap ang pagtataksil na ito. Ang ginawa niya ay hindi lang ako sinaktan, kundi pinaramdam din sa akin na niloko ako sa lahat ng panahong ito. Tumayo ako, pakiramdam ko ay umiikot ang lahat sa paligid ko. Kailangan ko ng panahon, Elena. Kailangan ko ng katahimikan para makapag-isip. At lumabas ako ng coffee shop, hindi lumingon. Ang lahat ay unti-unting gumuho at hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Isang linggo na ang nakalipas, mula nang makita ko si Elena at marinig ang kanyang pag-amin ng damdamin para kay Rafael. Araw-araw nakikipagbuno ako sa mga nagtatalong isipan sa aking ulo. Pag-ibig, pagkakaibigan, pagtataksil, lahat ay malabo at mahirap intindihin. Nanatiling malayo si Rafael, habang si Elena ay tila'y iniiwasan ako. Pakiramdam ko ay pareho silang nagdadala ng isang pasanin na hindi ko lubos na maunawaan. Noong Sabado ng umaga, nagpasya akong hanapin si Rafael.
Ang aking kalooban ngayon ay hindi lamang galit, kundi isang hindi maipaliwanag na pighati. Kailangan ko ng paliwanag mula sa kanya. Isang kalinawan na wala pa sa akin. Nang dumating ako sa coffee shop kung saan kami madalas magkita, nakaupo na si Rafael doon, nakatingin sa labas ng bintana na parang may malalim na iniisip. Nakita niya akong pumasok at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa kakaibang paraan. Ngunit agad na natakpan ng pag-aalala ang kagalakan sa kanyang mga mata. Maria. Tumayo siya, paos ang kanyang boses na para bang may handa siyang sabihing mahalaga. Nandito ka para pag-usapan si Elena, tama ba? Umupo ako sa tapat niya nang walang imik, tumangulang. Umupo muli si Rafael, malungkot ang kanyang mga mata at nakikita ko ang pagod sa kanyang muka. Alam kong galit ka at karapat dapat ako dyan. Hindi ko dapat itinago sa iyo ang tungkol kay Elena. Hindi ko dapat hinayaan na umabot sa ganito. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko sinabi sa simula pa lang. Naging komplikado ang lahat mula nang makilala kita. Hindi ko alam kung saan magsisimula dahil ang totoo ay pagod na ako sa lahat. Bakit? Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo sinaktan pareho kami ni Elena? Umiling si Rafael. Ayokong maranasan mo ang anumang sakit. Alam kong mahal mo ako, Maria. Pero si Elena, lagi siyang nandyan para sa akin at hindi ko siya kayang saktan. Pero hindi ko rin kayang isuko ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Maria. Mahal na mahal kita. Ang mga salita ni Rafael ay parang kidlat na tumama sa akin. Mahal niya ako? Totoo ba ang sinasabi niya? O mga salita lang ba ito para mabawasan ang kanyang pagkakasala? Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Masaya dahil mahal niya ako o masakit dahil sa lahat ng nangyari. Mahal mo ako, pero hindi mo ako kayang piliin o niloloko mo kaming dalawa ni Elena? Tanong ko. Nagsimulang mabulunan ang boses ko dahil sa mga hindi maipaliwanag na damdamin. Yumuko si Rafael, hindi makasagot agad. Kinagat niya ang kanyang labi na para bang nagtitiis ng malaking sakit. Hindi ko alam. Nagkamali ako na hindi ko sinabi ng mas maaga. Pero ngayon, kailangan mong malaman, Maria, ikaw ang gusto kong makasama, hindi si Elena. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Naging malabo ang lahat sa paligid ko at pakiramdam ko ay gumuho ang lahat. Parehong pag-ibig, pagkakaibigan at ang tiwala na dati kong taglay kay Rafael. Kailangan ko ng panahon para mag-isip, sabi ko, habang nangingilid ang luha sa aking mga mata. At kailangan kong maintindihan ang lahat bago ako makapagpasya ng susunod na gagawin. Tumayo ako, hindi na siya tiningnan at lumabas ng coffee shop. Sa aking puso, naramdaman ko ang pagkawala. Si Rafael ang mahal ko. Ngunit sapat ba ang pag-ibig na iyon para malampasan ang pagtataksil at mahihirap na desisyon? Sa mga sumunod na araw, hindi ko na nakita si Elena o si Rafael. Naglaan ako ng oras para mag-isip, nagtatanong sa sarili kung makakapagtiwala pa ba ako sa kahit sino. Pakiramdam ko ay nagulo ang buhay ko. Ang mga bagay na dati kong pinaniniwalaan, ang mga relasyon na akala ko'y matatag, ngayon ay tila walang anumang katatagan. Nakita ko muli si Elena isang maulang hapon habang naglalakad ako sa kalye malapit sa paaralan. Lumapit siya sa akin, mukhang nag-aalala. Maria, ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung paano sasagutin dahil hindi ako sigurado kung ayos lang ako. Pakiramdam ko ay may isang bahagi sa akin na nabasag. Ayos lang ako, pero ikaw, kumusta ka? Yumuko si Elena, namumula ang kanyang mga mata na para bang matagal nang umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin, Maria. Pasensya na talaga. Ayokong saktan ka. Pero totoo ang nararamdaman ko para kay Rafael. Hindi ko mapigilang mahalin siya. Naramdaman ko ang galit na namuo sa aking puso, ngunit sinubukan kong manatiling kalmado. Mahal mo siya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin sa simula pa lang? Itinago mo sa akin ang lahat, Elena. Nanahimik siya sandali bago huminga ng malalim. Natatakot ako na hindi mo ako patatawarin. Natatakot ako na kung sasabihin ko, mawawala ka sa akin magpakailanman. Ang mga salitang ito ay parang bumara sa aking lalamunan. Bakit may mga ganitong masasakit na bagay sa pagkakaibigan?
Bakit hindi nakita ni Elena na masasaktan din ako, pakakadi din ako kapag nalaman ko ang totoo? Yan ang lagi kong kinatatakutan. Natatakot ako na isang araw mawawala na ang pagkakaibigan natin. Pero ngayon, hindi na maisasalba ang lahat. Hindi ba? Tumingin sa akin si Elena, puno ng pagsisisi at panghihinayang ang kanyang mga mata. Ayokong mawala ka sa akin, Maria. Pero hindi ko rin mapigilang mahalin si Rafael. Tumingin ako sa kanyang mga mata, puno ng emosyon ang aking puso. Napakarami ko nang nawala. Ngunit kaya ko bang mawala si Elena? Ang nag-iisang matalik na kaibigan na itinuring kong kapatid. Bumalik ako sa paaralan na pagod. Lahat ng pinagdaanan ko sa mga nakalipas na panahon ay nagparamdam sa akin na para akong nasa isang sangang daan, kung saan walang madaling pagpipilian. Hindi ko na kayang mabuhay sa kawalan ng katiyakan. Kailangan kong magpasya, kahit na ito ay isang masakit na desisyon. At pagkatapos, nagpasya akong makipagkita muli kay Rafael. Nang puntahan ko siya, nakatayo si Rafael sa harap ng gate ng paaralan na para bang may hinihintay. Nang makita niya ako, biglang nagliwanag ang kanyang muka. Maria, hindi ko siya pinatapos, lumapit ako sa kanya at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyong ito, Rafael. Kailangan kong tumigil. Kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. Yumuko siya, puno namang pagkabigo at sakit ang kanyang mga mata. Maria, mahal kita. Umiling ako, pakiramdam ko ay mabigat ang aking puso. Mahal mo ako, pero hindi mo ako kayang piliin. Hindi ko matatanggap iyon. Kailangan kong magpatuloy na mag-isa. Hindi na nagsalita si Rafael, tiningnan lang niya ako na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay hindi niya nagawa. Tumalikod ako, pakiramdam ko ay walang laman ang aking puso. Ito ay isang masakit na desisyon, ngunit alam kong hindi ako maaaring mabuhay sa gitna ng pag-aalinlangan. Kaya lumakad ako palayo, hindi na lumingon. Matapos ang pagkikita namin ni Rafael, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Pakiramdam ko ay isinara ko na ang isang kabanata ng aking buhay, ngunit para ring isang malabong liko. Ang paghihiwalay ay hindi madali, ngunit naiintindihan ko na hindi ko maaaring ipagpatuloy ang buhay na ito na may pusong watak. Naglaan ako ng isang linggo para pag-isipan ang mga nakaraan, ang relasyon ko kay Elena at ang relasyon ko kay Rafael. Ang lahat ngayon ay nakaraan na. Wala na akong inaasahan kundi isang mapayapa at malayang buhay na walang mga gapos ng pag-ibig o pagtataksil. Nagpasya akong bumalik sa aming bahay, kung saan maaari akong makahanap ng kaunting kapayapaan sa mga dati kong gawain. Tuwing umaga, maaga akong gumigising, naglalakad sa maliit na hardin ng aming pamilya, lumalanghap ng sariwang hangin at naglalaan ng oras para alagaan ang sarili. Gayunpaman, hindi maalis sa isip ko ang mga alaala ni Rafael at Elena. Ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong bumagsak. Hindi ko kayang patuloy na mabuhay sa pighati. Nagpasya akong maging malakas. Lumipas ang isang buwan at unti-unti kong natutunang tanggapin ang lahat. Hindi na nagpakita si Rafael at hindi rin ako hinanap ni Elena. Marahil ay napagod na sila sa kanilang mga buhay o marahil ay abala sila sa mga bagong pagpipilian. Ngunit para sa akin, lumipas ang lahat sa katahimikan. Umalis na ang pag-ibig sa akin at alam ko, marahil iyon ang pinakamabuti para sa aming tatlo. Isang umaga ng katapusan ng linggo, habang mag-isa akong umiinom ng kape sa paborito kong coffee shop, biglang lumitaw ang isang dati kong kaibigan. Si Clara, isang kaklase ko sa kolehiyo, na laging nagbibigay ng inspirasyon sa mga panahong nalilito ako. Malawak ang ngiti ni Clara nang makita ako, nagniningning pa rin ang kanyang mga mata tulad ng dati. Maria, mukhang mas maayos ka na. Matagal na kitang hindi nakikita. Bakit bihira ka na ngayong makita? Umupo si Clara sa tapat ko, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Bahagya akong ngumiti, ngunit naramdaman ko ang isang bahagyang lungkot na pumasok sa aking puso. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng mas maraming oras para mag-isip nitong mga nakaraang araw. Tiningnan ako ni Clara. Puno ng pag-unawa ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba talaga? Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Laging akong handang samahan ka.
Tumingin ako sa mga mata ni Clara, naramdaman ang katapatan sa bawat salita niya. Hindi ko ito napansin dati. Ngunit ngayon, alay panananaw na nagbago na ang lahat, napagtanto ko na ang pagkakaibigang ito ay isang matibay na bagay na maaari kong kapitan. Si Clara ay hindi lamang isang taong marunong makinig, kundi isang taong marunong ding mag-udyok sa akin na magpatuloy. Sa totoo lang, huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay nawawala ang lahat sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit alam ko, hindi ko kayang mabuhay ng ganito magpakailanman. Tumanggo si Clara, ngumiti ng mainit. Naiintindihan ko, Maria. Ngunit huwag mong kalimutan na hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. May mga kaibigan kang laging nasa tabi mo para tulungan kang humakbang. Ang mga salita ni Clara ay parang apoy na nagpaninga sa aking puso. Nakalimutan ko na bukod sa pag-ibig, mayroon ding pagkakaibigan, pamilya at iba pang mga relasyon na mas matatag at hindi madaling masaktan. Pakiramdam ko ay muli akong nabuhay pagkatapos ng madilim na mga araw. Tinulungan ako ni Clara na mapagtanto na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Marami pa akong ibang mahahalagang bagay na hindi ko kailanman binigyan ng tamang halaga. Ika-9 na bahagi. Isang bagong pinto. Isang araw, habang nasa bahay ako, umupo ang aking ama sa tabi ko. Mas seryoso ang kanyang tingin kaysa karaniwan. Maria, simula ng aking ama. Pinag-isipan kong mabuti at gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang bagong pagkakataon. Tumingala ako sa aking ama. Anong pagkakataon po? Bahagyang ngumiti ang aking ama. Alam kong mahilig ka sa disenyo at gusto kong mag-aral ka sa ibang bansa. Mag-aral ng arkitektura. May isang unibersidad sa Italia. Gusto mo bang subukan? Medyo nagulat ako sa sinabi ng aking ama. Matagal na akong hindi nag-iisip na mag-aral sa ibang bansa. Dati kong pinangarap na mag-aral sa isang prestihiyosong paaralan ng arkitektura. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinatay ko ang mga pangarap na iyon. Ngunit ngayon, ang paanyayang ito mula sa aking ama ay parang isang bagong alon na humampas sa aking puso. Sa Italia po. Tanong ko, hindi maitago ang pagkagulat. Hindi ko po alam. Kaya ko po ba? Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat, puno ng tiwala ang kanyang mga mata. Kaya mo, Maria. Naniniwala ako sa iyo. Araw-araw nakikita kitang lumalaki, mas nagiging malakas. At gusto kong sundin mo ang landas na talagang hilig mo. Ang mga salita ng aking ama ay parang isang kamay na umabot na nag-angat sa akin mula sa mga pag-aalinlangan sa aking puso. Naramdaman kong muling nabuhay ang isang bahagi sa akin. Nagpasya akong tanggapin ang alok ng aking ama, kahit na may isang bahagi sa akin na hindi sigurado. Ngunit kahit papaano, alam kong ito ang tanging pagkakataon para ako ay magbago. Hindi dahil sa ibang tao, kundi para sa aking sarili. Ilang buwan ang lumipas at nakatayo ako sa harap ng Unibersidad ng Arkitektura sa Florence, Italia. Nakadating ako rito, kahit na may puso pa ring puno ng mga sugat, ngunit handa na rin akong magsimula muli. Sa pagpasok ko sa paaralang nang ito, naramdaman ko ang isang muling pagsilang. Lahat ng nasa paligid ko ay bago, puno ng mga hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Naaalala ko pa rin ang mahihirap na araw, ang mga gabing hindi makatulog sa pag-isip kina Rafael at Elena. Ngunit ngayon, hindi na ako nakatali sa mga alaalang iyon. Natutunan ko ng magpatawad. Ang pag-ibig at pagkakaibigan ay minsan hindi nagtatagal, ngunit ang buhay ay nagpapatuloy at kailangan kong hanapin ang kaligayahan sa mga bagong pagkakataon. Sa mga sumunod na buwan, marami akong natutunan mula sa mga propesor at mga kaibigang dayuhan. Hindi lamang nila ako tinulungang umunlad sa propesyonal na aspeto, kundi tinuruan din nila akong tingnan muli ang aking sarili, mamuhay ng mag-isa, at humanap ng kaligayahan sa maliliit na bagay. Sa huli, naintindihan ko na sa bawat araw na lumilipas, natututo akong mas mahalin ang aking sarili. Ang pag-ibig ay hindi ang tanging bagay na maaaring magpasaya sa akin. At ang buhay, kahit na minsan ay malupit, ay laging nagdadala ng mga bagong pagkakataon kung maglalakas loob akong magpatuloy. Alam ko, ang daan sa hinaharap ay magiging mahaba at mahirap pa. Ngunit kahit papaano, nakaya kong maglakad ng mag-isa,
mas malakas at mas may tiwala sa sarili kaysa dati. Isang umaga ng taglagas, nagising ako sa aking maliit na silid sa universidad sa Florence, Italia. Ang tanawin sa labas ng bintana ay puno pa rin ng hamog, malabo na parang isang pintura. Tumingin ako sa labas, pakiramdam ko ay hindi pa rin ganap na akin ang lugar na ito. Ang kakaibang pakiramdam ay nagpaalala sa akin ng mga unang araw ko sa Italia. Nagtataka at hindi alam kung saan magsisimula. Hindi ko maiwasang isipin si Rafael. Kahit matagal nang wala akong balita tungkol sa kanya, tila sa tuwing nagsisimula ang isang bagong araw, nararamdaman ko pa rin ang kanyang anino sa aking isipan. Ang matatamis na alaala namin ay parang mga peklat na hindi pa gumagaling, ngunit hindi ko na hinayaang malunod ang sarili sa mga alaalang iyon. Ngayon ay isang mahalagang araw. Kailangan kong pumasok sa unang klase ko sa disenyo ng arkitektura, isang asignatura na matagal ko nang inaabangan. Nananatili pa rin ang kaba sa aking puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot sa hinaharap, kundi dahil sa bagong pagkakataon. Nang pumasok ako sa silid-aralan, ang liwanag mula sa malalaking bintana ay pumasok na nagpuno ng enerhiya sa espasyo. Ang propesor, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may uban na buhok, ay nakatayo sa harap ng pisara. Sinisimulan ang kanyang lecture. Sinubukan kong mag-focus, ngunit minsan, ang aking mga mata ay kusang napapatingin sa bintana, kung saan ang lumang lungsod ng Florence ay lumilitaw na kasing ganda ng isang pintura. Natapos ang klase at lumabas ako kasama ang aking mga bagong kaibigan. Isa sa kanila, si Luca ay isang estudyanteng Italyano na may kakaibang estilo ng pananamit. Ngumiti siya at sinabing, "Maria, kamusta ang umaga? Ano ang pakiramdam na matuto tungkol sa tunay na arkitektura?" Ngumiti ako. "Napakaganda, Luca. Pakiramdam ko ay natagpuan ko na ang bagay na talagang mahal ko." Tumango siya, puno ng pag-unawa ang kanyang mga mata. "Sigurado, lahat dito ay mahal ang kanilang propesyon. Huwag mong isusuko ang anumang bagay na iyong hilig." Nakapagbigay ginhawa sa akin ang mga salita ni Luca. Mula nang dumating ako rito, natutunan ko na ang bawat isa ay may sariling kwento, at lahat sila ay naghahanap ng dahilan upang mabuhay. Marahil ay natutuklasan ko na rin ang aking dahilan. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para mabuhay ng lubusan sa kasalukuyan. Lumipas ang isang buwan mula nang simulan ko ang aking bagong buhay sa Florence. Ang mahahabang araw sa paaralan ay lalong nagiging mas masaya. Ang mga asignatura sa disenyo ng arkitektura ay hindi lamang nakatulong sa akin na hasain ang aking mga kasanayan, kundi nagbigay din sa akin ng pagkakataong makilala ang maraming kawili-wiling tao. Isang hapon, habang nakaupo ako sa paborito kong coffee shop para magbasa ng libro, bigla kong nakita ang isang dating kakilala. Iyon ay si David, ang dati kong kaklase sa kolehiyo. Nakatayo siya sa harap ng counter, may hawak na tasa ng kape. Nang tumingin ako, ngumiti siya at lumapit. "Maria," tawag sa akin ni David. "Nandito ka rin? Hindi ako makapaniwalang makikita kita ulit dito sa Florence." Nagulat ako, pero natuwa rin. "David, bakit ka nandito?" Mahina siyang tumawa at umupo sa tapat ko. "Nandito ako para mag-aral ng sining." "Ang laking pagkakataon, hindi ba? Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Ipinaliwanag ko ang tungkol sa aking kurso at sa mga pinagdaanan ko. Si David ay isang taong madaling pakisamahan, laging may malawak na ngiti at positibong pananaw. Unti-unti, nag-usap kami tungkol sa buhay sa Florence, tungkol sa pagkakaiba ng mga kultura at maging sa mga hirap ng pagiging malayo sa pamilya. "Maria, alam kong may hinahanap ka. Ngunit huwag mong kalimutan na minsan, kailangan nating huminto sandali para alamin kung ano talaga ang gusto natin sa buhay," sabi ni David, puno ng katapatan ang kanyang mga mata. Ang mga salita ni David ay muling nagpaisip sa akin tungkol sa aking sarili. Napagtanto ko, marahil ay masyado akong abala sa paghahabol ng isang ideal na nakalimutan ko kung ano ang kailangan kong gawin para sa aking sarili. Ang Florence na ito, maaaring simula na mawala ang isang bagong buhay. Ngunit kailangan ko ring matutunang maging totoo sa aking sarili, hindi para sa iba. Pagkatapos kong makita muli si David, sinimulan kong balikan ang lahat ng pinagdaanan ko sa nakalipas na panahon.
Tila masyado akong nagmadali sa pagpapasya sa lahat ng bagay, sa paghahanap ng pagiging perpekto na nakalimutan kong minsan ang kaligayahan ay nagmumula sa pinakasimpleng mga bagay. Sa tulong ni Clara, Luca at David, nagsimula akong sumali sa mga aktibidad sa labas, bumisita sa mga sikat na gusaling arkitektura ng Florence, tulad ng Katedral ng Santa Maria del Fiore at ng Ponte Vecchio. Ang mga paglalakbay na ito ay hindi lamang nakatulong sa akin na palawakin ang aking pananaw, kundi nakatulong din sa akin na muling kumonekta sa aking sarili. Isang beses, habang nakaupo kami sa balkonahe ng isang coffee shop na nakatanaw sa lungsod, sinabi ni Luca, "Maria, sa tingin mo ba ang buhay na ito ay isang paglalakbay na walang huling destinasyon?" Tumingin ako sa kanya, nag-isip sandali at sumagot, "Marahil. Patuloy lang tayong naglalakbay, patuloy na natututo at minsan kailangan lang nating namnamin ang mga sandaling ito." Tumango si Luca, "Tama, huwag mong hayaang tukuyin ng nakaraan kung sino ka." Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan nang marinig ang mga salitang ito. Yun mismo ang kailangan ko, para bitawan ang mga pasanin sa aking puso at mag-focus sa mga bagong bagay na natututunan ko. Lumipas ang panahon at nagsimula akong makita ang pagbabago sa aking sarili. Ang buhay sa Florence ay nagbigay sa akin ng pagkakataong makilala ang mga bagong kaibigan, matuto mula sa kanila, at higit sa lahat, mapagtanto na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa nang hindi kailangang maghanap ng iba para kumpletuhin ako. Si Clara pa rin ang pinakamatalik kong kaibigan, laging nandyan sa tuwing kailangan ko. Ngunit unti-unti ko ring natagpuan ang pagkakatugma sa iba kong mga kaibigan, tulad ni Luca at David. Sa mga gabing kasama ko sila, nagbabahagi kami ng mga kwento tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa pag-ibig, tapang sa pababig at maging sa mga sakit. Hindi lamang kami natututo sa isa't isa, kundi unti-unti ring naging isang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat isa. Isang beses sinabi sa akin ni Clara sa isang mahabang pag-uusap, "Maria, malaki ang ipinagbago mo. Mula nang dumating ka sa Florence, nakikita kong hindi ka na isang taong takot. Nabubuhay ka na ng isang malayang buhay na naaayon sa iyong tunay na pagkatao." Mahina akong ngumiti. Nagpasalamat sa kanya. Tama, hindi na ako takot. Natagpuan ko na ang kapayapaan sa aking sarili. Hindi na ako ang Maria na mapangarapin, hindi na ang taong nasaktan dahil sa pag-ibig. Ako ay ako, isang malakas, may tiwala sa sarili at puno ng pag-asang tao. Pagkalipas ng isang taon, nakatayo ako sa gate ng paaralan, nakatanaw sa lungsod ng Florence na may pakiramdam ng kapayapaan sa aking puso. Nakumpleto ko ang isang mahabang paglalakbay, hindi lamang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pag-unawa sa aking sarili. Sa ngayon, handa na ako para sa mga susunod na desisyon sa aking buhay. Nakatanggap ako ng alok na magtrabaho sa isang prestihiyosong kumpanya ng arkitektura sa Florence. Ito ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Ngunit alam ko ring ito ay magiging isang mahalagang desisyon. Handa ba akong iwanan ang mga bagay na mayroon ako dito para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar? Sa isang saglit, napagtanto ko na nalampasan ko ang lahat ng mga paghihirap na ito para makarating sa kung nasaan ako ngayon. At kahit na ang susunod na daan ay may mga hamon, alam kong hindi ako susuko. Salamat sa pagsama sa akin sa buong paglalakbay na ito. Masaya akong maibahagi ang aking kwento sa iyo. At sana ay may natutunan kang kahit isang mahalagang bagay mula sa aking mga karanasan. Kung naramdaman mong malapit sa iyo ang kwentong ito, o kung naghahanap ka rin ng pagbabago para sa iyong sarili, huwag mag-atubiling i-follow ako para sabay nating tuklasin ang mga bagong kwento sa hinaharap. Dahil sino ang nakakaalam, baka ang susunod na kwento ay ang kwento mo. Pindutin ang follow para hindi makaligtaan ng anumang bagay mula sa akin. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay magkita tayong muli sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli!